Matapos daanan ng bagyong Lando nitong mga nakaraang araw, ang mga residente sa Cabanatuan, Nueva Ecija nagsisimula ng bumalik sa kanilang bahay. Tumambad sa kanila ang mga sirasirang bahay at putik-putik na mga daanan. Pagpasok sa kanilang mga bahay, putik din na bumalot sa kanilang mga gamit ang sumalubong sa kanila. Kaya hindi bababa sa 200 residente ng Barangay Sangitan East nagsimula ng maglinis ng kanilang gamit. At dahil walang mapagkukunan ng malinis na tubig galing sa baha mismo ang kanilang ginagamit. Ang mga hindi pa makauwi nananatili sa mga evacuation center. Tinatayang nasa 4,000 residenteng apektado ng Bagyong Lando ang nasa mga evacuation center. Karamihan sa kanila, mga babae at bata. Binalikan kasi ng mga lalaki ang kanilang mga bahay para bantayan ang mga ito. Personal na tinungo ni Pangulong Aquino ang Cabanatuan City. Kasama siya sa mga namahagi ng relief goods sa mga naapektuhan ng bagyo. Malaking tulong po ito dahil hindi po nakapagtrabaho asawa ko. Ito na po yung pantawid gutom po namin. We want to prevent any spread of a disease. No? Leptospirosis is considered a threat. We try to ensure that we are on the side of being conservative and making sure that everybody is protected during this disturbance. Mahigit 2.2 milyong pisong halaga ng relief goods ang naipamahagi na sa buong Luzon. Mahigit 1 bilyong piso pa ang nakastandby na pondo. Bukod sa Cabanatuan City, rumagasari ng baha sa bayan ng Santa Rosa. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para lumikas. Ang ilan, bit-bit pa ang mga alagang hayop. Sa bayan ng Jaen, hirap nang mapasok ang barangay poblasyon dahil sa lampas taong baha. Nagpatupad ng forced evacuation sa lugar pero tumangging lumikas ang ilang residente. Sa Gapan, kung saan nalubog ang maraming kalsada, may mga nagsimula ng maglinis ng naiwang putik paghupa ng baha. Ang ilang nasiraan ng baha, nagbabaklas na ng mga yero at kahoy na pwede raw gamitin uli. Ang Maharlika Highway sa bayan ng Karanglan hindi madaanan dahil sa landslide dulot ng pag-ulan. 80 metro ng kalsada ang natabunan ng lupa at baha. Nagsagawa ng clearing operation sa lugar at muling nadaanan ang kalsada kaninang umaga. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 3, 2 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Lando habang 1 naman ang nasugatan. Rida Reyes, GMA News.